Hi! So, it's a very tiring day today. Meron tayong mga bagong stocks. Meron tayong mga bagong dating mga items. We'll be uploading it in our Facebook. Pero, I wanted you to show, actually, I wanted you to witness me. Yung first impression ko dito sa gun. And then, yeah, yun. Kailangan na konting buhay. So, yun. So, anyway, ito yung bagong binabanggit ko din on my previous video. So, ito yung bagong dating natin na VFC M110A1. Actually, it was released last November pa yata, last year. Pero medyo natagal bago dumating sa akin. But anyway, yan, hawak na natin siya ngayon. Nandito yung tag. So, ayan siya. Sana kita dyan sa camera. So, yun. Quick background. So, ang M110A1, balik predecessor siya, kuya siya ni G28. So, si G28, yun naman yung pinaka German release o German DMR na katumbas nung basically HK417 din naman yun. So, 417, made by HNK, kuya pa rin ng HK416. So, main difference lang yun is 556 ang gamit ni 416, and then 762 naman yung gamit ni 417. And then, yun nga, so bali, ang hierarchy niyan is 417, and then G28, tapos yung pinakabago ngayon yung M110A1. So, ito yung replacement ang request na replacement ni US Army sa gamit nilang M110 SAS na gawa ni Knights Armament or KAC. So, ito naman ngayon, ito yung bago nilang labas na, yung bagong gawa sa tunay na supposedly papalit dun sa KAC na M110 SAS. So, without further ado, again, sasahig na lang tayo, medyo pagod tayo ngayon. So, let's see what's inside the box. So, unlike nung release ni VFC na G28 na naka hard case, eto, this time around, hindi na sila naglagay ng hard case, cardboard box na lang. Siguro, baka mag-release pa sila later on ng deluxe version. Yun, out of the box standard, as usual, yung cardboard na spacers nila. And then, syempre, yung napakalaki, beefy na magazine. The 417 or G28 compatible na magazine, green gas, by the way, with bolt lock o yung pang-disable ng bolt lock. And then, syempre, the unit itself. Ngayon pala, nakikita ko na maganda. So, by the way, shouting out pala kay Sir E para dito. Ito na yung order mo. Bibidyoan ka lang saglit. Hawakan ka lang saglit. Pero, yung sayo-sayo na yan. Natin mamaya. And then, standard manual niya. Palit na palit ang manual ni BFC. And then, yung kanyang hub adjuster doon, hindi ako nagkakamali. Kung hindi man, baka mukhang hub adjuster naman. Pero kung hindi man, baka yung front side post adjuster. And then, syempre, yung BB loader and yung adapter niya pang GBB. Trivia, quick note. Yung adapter niya, papasok din siya sa mga pang WE. Usually gamit ko siya sa lahat Gamit siya pang pistol, pang rifles, yung mga WE na M4 yung ganyan. And then even yung mga Scar H yung mga DMR ni WE, Scar H, EBR, M14, kaya din nung loader. So yun lang, at least may idea kayo. So yan na, labas na natin sa kanyang plastic. So yun, complete markings. As always, alam naman natin si VFC. So, set aside lang natin yung box. Tapon lang natin sa dulo. So, yun. Out of the box, you'll get the M110A1 with full markings. And then, naka-M-lock na handguard. M-lock all the way sa lahat. Except sa taas, syempre. Picatinny rail sa taas. Fully ambidextrous. You have your fire selector here and on the other side. And then yung slide release mo, bolt release mo, and then yung magazine release mo na ambidextrous din. So far from the G28,
Si G28 kasi hindi pa ambidextrous yung mag-release. Pero selector, tsaka selector na walang ang ambi doon. So yun, and then syempre your canted sights, hindi mawawala. Ito yung trademark, isa sa mga trademark ng M110A1, your canted sights. Naka 1 o'clock siya. And then, yung charging handle mo, na napakalaki. And then, ang bilago nila dito is yung buttstock. Wala na yung cheek riser. Kasi sa G28 with cheek riser. And then, may paddle na siya ng release para kung ano man yung i-store mo dyan sa likuran. Usually, extra batteries para sa mga accessories. Then, yun. Sobrang bigat na bolt. And then, yeah. If I'm not mistaken, naka-version 2 na to. For sure, naka-version 2 na hop up. Meaning, yung adjustment, yun. Nakikita ko dito. Yung adjustment ng hop up niya sa front na, sa may gas block, twist mo na lang. And then, yung magazine na 20 rounder yata. So, tignan natin, hopefully may gas. Disable ko yung bolt lock para ma-dry fire natin. So, dry fire ko. Ayun, may factory gas pang konting-konti. Iwan ko lang kayo sa net, kukuha lang ako ng gas. So, wag na natin patagalin. Andito na ulit tayo. Ito yung, by the way, we're using puff dyno green gas, 12 kilograms. Ang aking most recommended na gas. Balibag ulit natin dyan yan. So, yun. Dry fire again natin para makita nyo yung full potential niya, yung kick niya. So, watch closely na lang. Medyo malayo pa yung ngayon sa akin. So, yun. Firing. So, as usual, paggawang VFC talaga, solid ang sipa. So, there you have it. There you go. Konti accessories pa. You have your QD sling mounts here, sling points in here. So, pwede ka maglagay ng QD na sling mo. And then, also, you have your sling hook here para kung gusto mo maglagay ng normal na sling. Pero sa front, I don't think pwede ka unless gusto mo isingit dyan sa M-Tac. Pero yun, yung canted sights, folding din siya. Also, pwede mo yan fold. Just press the lock. And then, syempre, gawang VFC, kumpleto hanggang sa markings ng kanyang iron size or yung canted sights. So, yeah, there you go. Lastly, buttstock also extendable, collapsible. So, yun. If may questions kayo, you have questions about this unit, you want to pre-order the unit, just message us. Online naman kami lagi sa Facebook. Just search Biohazard Toy Shop. Again, thank you very much. And this is the VFC M110A1.